si Power. Babalikan natin si Padrino. Masok na wala pa. Palagyan mo, sumamuli ko. Third game na. Alright mga kapatid, mga tol, mga best, bayan, magandang hapon po, araw po ng Huwebes ngayon, isang maulan na Huwebes 27 ng Hulyo 2017. Magandang hapon sa magda ko kayo naroroon o yung mga nasa labas ngayon, nasa lansangan, ingat ho ha. Yung mga nagbabalak, may mga lakad mamaya-maya, magdala po kayo ng palangga sa ulan. At yung mga nagmamaneho naman, madulas po ang kalsada, konting ingat po. Ano po, ha? Para makaiwas po sa mga disgrasya at sakuna. By the way, mga nakatutok po sa atin sa mga ahensya po ng pamahalaan ngayon, kinansila na po ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan dito sa National Capital Region. Ibig sabihin, wala na hong pasok, pwede na ho kayong umuwi. Ha? Kanina ho yan sa isang press con, 1:00 daw ng hapon. So ngayon po, effective na ho yan. Pwede na po kayong umuwi yung mga nasa National Capital Region sa mga tanggapan ng pamahalaan. Except, yung mga ika nga nagbibigay o magbibigay ng mga emergency assistance. Hindi muna. Anyway, pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, mga tol, mga bes, ito hong napapabalitang Sus Maria Josep, yung governor daw ng Catanduanes. Aba, may mga lumabas po na report na sangkot umano ito sa illegal na droga dyan sa kanilang lalawigan. As a matter of fact, lumalabas din sa ilang records po ng Philippine Drug Enforcement Agency, ng NBI at Dangerous Drugs Board, na itong si Governor Joseph Cua Dangerous Drugs Board Chairman, ang bagong talagang DDB Chairman na si General Dionisio Santiago, ay nagsabing alam na raw ito ng Pangulo, na i-report na sa Pangulo. As a matter of fact, meron pong investigasyon na nangyari ho dito. I just don't know kung ano po ang nangyari sa investigasyon na yun. And itong Mayo lamang, or itong, December, isa pong mamahayag, o ngayong Mayo yata ito, isang mamahayag ang napatay. At ang pinaghihinalaan ay itong si Governor Cua dahil nga sa kanyang expose sana tungkol sa kanyang paglilink kay Governor Cua sa illegal na droga sa Catanduanes. Pero sa kasamaang palad, hindi na po ito ay umabot. Kinabukasan ito po ay pinatay ng ilang armadong kalalakihan habang papasok po siya sa kanyang tanggapan. Sandali lamang po, ating alamin dahil nagsagawa po ng investigasyon ng Kongreso hinggil sa issue na ito. Itong tungkol sa droga dyan sa Catanduanes. At siyempre, ang namuno po dyan yung chairman mismo ng Dangerous Drugs Committee ng mababang kapulungan, walang iba kundi si Congressman Ace Barbers. Magandang umaga po, magandang hapon po, Congressman Barbers, sir. Magandang hapon, Erwin. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Apo. Sir, ito nga po, at alam ko niimbestigahan mo ninyo ito Nag-umpisa na po yung investigasyon ninyo about dito nga sa mga droga sa Catanduanes kasi nga may mga reports at may mga, as a matter of fact, may drug bust nga po yata. May raid po sa isang napakalaking shabu lockdown dyan sa Catanduanes. At ang itinuturo, sabit daw po dito ang gobernador nila na si Governor Joseph Cua. At ano na ho pala nangyari, Kong, dito sa investigasyon po ninyo? Yes, Erwin, tatlong hearing na kami. Ang una namin ginawang hearing ay doon
sa Iraq, sa Catanduanes, nagpatawag kami ng public hearing at pinatawag po namin yung Wala naman akong audio rito. Tawagin mo si Boknoy, pangalan nun. Si Kumag. Wala maririnig yung mga tao. Pinuntahan din namin yung Shabu Laboratory na Si na-discover Tintoy. ng PDEA doon. No? Sa testimonya kasi ng ibang mga witnesses, mukhang Wala eh. nakita namin dun sa Wala akong mga audio rito. videos sa- Ay, pakasaksak na ito. Yung si Buang, nakalimutan ni Buang. No? Parang may Nakalimutan ng bata. Ay, doon. na mga politiko dito dahil wala pa namang testimonya ang mga witnesses na nag-directly link Mali eh. dito sa mga politiko. Yan. At in fairness naman sa ating mga politiko, kagaya ni Governor Pu at nung Mayor nung Verac mismo, binigyan namin sila ng pagkakataon dahil po merong mga haka-haka, merong pong mga chismis na sila po ay involved dun sa pagtatakip, dun sa pagko-construct ng laboratorio doon mismo sa Verac. Ah, And in the course of the hearing, pinakinggan ho namin lahat at sa kasariang palad, hindi pa namin natatapos, Erwin, kasi maya may lumalabas na mga gustong mag-testimonya. testimonya sa ano po ito kong laban kay Governor kasi nadidiin ho siya dito at ang sinasabi itong parang lumalabas tuloy involved nga siya dito sa narco politics kung wala naman siya kinalaman dito kawawa naman yung mama pero kung may kinalaman talaga siya bay dapat ho siyang managuto talaga ganoon lang ho yun sir eh. Tama, Erwin. So far, sa mga hawak namin na mga Wala pa si affidavits Santiago? at mga testimonies, wala naman pong nagdadirectly link sa ngayon. No? Although, sabi nga namin, kailangan pa siguro ng isa pang hearing kasi may mga bagong development na nangyari. Related din dyan sa Shabu, proliferation ng Shabu o drugs dyan sa loob ng probinsya ng Catanduanes. Aha. Kung natatandaan mo, about 2 weeks ago, may lumabas na mga news reports na mayroong kinasuhan na former governor dyan at former mayor ng Verac mismo, yung mga former governor Feli Wong at yung kanyang anak. Na kung saan may witness na nagtuturo na sila yung protector, cuddler, supplier at kung ano-ano pa na naging ugat din ng pagpantang kaso sa kanila dito sa PIDEA. No? Ito naman namin hinihintay na schedule namin for another hearing, Erwin. Siguro ito na yung huli na aming gagawin dahil sa aming paniwala dun sa mga nakalap namin na mga testimonies at mga affidavits, enough na siguro kami makapaggawa ng committee report at magkaroon ng recommendation. Alright. Kailan ho kaya matatapos ito sir? If ever? Hopefully, itong kasi next week, meron kaming isang hearing na gagawin tungkol dito sa smuggling ng shabu naman sa ating Bureau of Customs. A few days after dyan, Erwin, magpapatawag kaagad kami ng hearing tungkol dyan sa Verac, sa Shabu Laboratory sa Verac. Congressman Ace Barbers, Chairman ng Dangerous Drugs Committee sa Mababang Kapulungan. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Thank you very much, Erwin, at magandang hapon din sa inyo. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga beser po. Dito ho muna tayo sa kay Secretary Dionisio Santiago, ang chairman po ng Dangerous Drugs Board. Magandang hapon po, Secretary or General Santiago, sir. Good afternoon. Si Erwin Tulfo po ito, sir. Live po tayo ngayon dito sa Radyo Pilipinas. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Sek, matanong ko lamang po, kasi nabasa ko po last week, may nabanggit po kayo, natanong po kayo about yung kaugnayan ni Governor Kua sa mga droga dito sa lalawigan ng Catanduanes and sabi ho ninyo na alam na ni Presidente. What do you mean by that, Sek? Ang hindi. Opo. Hindi, na-mention naman sa isang Presidente. Hindi ba napag-usapan yan? Opo. No, nabanggit yan. Pagkatapos, sa totoo, nung nasa PIDEA ako, nabanggit din yan eh. So, are you saying, Secretary, na ang pangalan ni Governor Kua ay nandoon at nasa order of battle o listahan ng PIDEA ang pangalan ni Governor Joseph Kua? Hindi ko alam kung nandoon, pero alam mo yung mga kuhan. Ang istorya niyan, Opo.
We were working on governor ko, Opo. Masbate. Opo. Tapos may nagsabi sa akin, ano tinatrabaho niyo yung governor ko ng Masbate, mas malaki yung sa Katanduan eh. Aha. Yung governor, kasi sino ba ang governor ng Katanduan eh. Opo, si Governor Joseph Cua po. At yung gito ako, nagpaswing ako ng operation. Tapos, pero nawala na ako after that. Hindi ko na nasubaybayan. Anong nangyari po doon sa operations, doon sa mga surveillance po ninyo? Ito po ba ay nagresulta ng positibo o negatibo? Hindi ko na alam, pero ang point doon, ang PDEA, napaka-limited ng tao, kaya wala kang masyad para sa Correct. PDEA. So, konti ang tao, up to na, konti ang PDEA. Sabi ko, kung anong kayo pag-aarap, kumusta kayo sa PNP? Ang PNP, pero may tao dyan eh. Ang PDEA, ilang piraso yun eh. Kalaki ng Region 5, up to now. Hindi mo tatagot yan, basta eh. So, what you're saying, sir, na ito siya ay naliling sa droga because may nagsabi lang sa inyo o ito po ay based na rin dun sa mga intelligence informations po ninyo na nag-gather, sir? Ano-ano na yan, kasi marami naman, alam mo, marami dito, sa totoo. May magagalit ka kasi, marami dito na alam mo, pati ikaw, alam mo link, pero wala tayong proof. Correct. Kaya problema natin, kaya walang malaking pagdalo dahil common knowledge, pero minsan, yun lang enforcer na nakaka mga kaibigan na, so walang report. Could this be, kasi sir, marami nagtataka na lumalabas ang kanyang pangalan, pumuputok ang pangalan ni Governor Cua, but then again, wala siya doon sa listahan. Kung matatandaan ho ninyo, may mga listahang inilabas po ang Manong Digong Duterte nung after nung siya po ay mag-assume office. Pero wala naman po ang pangalan ni Governor Cua. May nandoon sila Albuera Mayor, kung sino-sino po, pati si Dilima pa. Pero ito si Cua wala. Nakapagtataka po, General o Secretary, sir. Hindi, talagang marami, alam mo naman na ang drug trade dyan, marami nakakapagtaka dyan. Common knowledge, pero walang report. Opo. Marami dyan, magiging problema mo, common knowledge, pero wala kang report na makuha. Dahil report magre-report, mga barkada eh. Okay. May nabanggit din po ang Pangulo na yung sabi niya yung NBI director daw, ito po yata pinagtatakpan po yata ang illegal na droga dyan po sa lalawigan na yan, sa Catanduanes. Ito sinasabi mo na kaibigan ni Governor Cua. Hindi, alam mo, ang problema nga dyan, ito ang problema riyan. May nagtanong sa akin. Opo. Sabi ko, parehas yun yung investigasyon. Akala nila, kaibigan ko, sabi ko, hindi ko sila kilala pare-pareho. Ngayon, sabi sa akin, ang FBI yung nag-iimbestiga. Sabi ko, ay, yung hindi na-imbestigan, FBI director dati. Opo. Sabi ko, mag-iingat din kayo sa mga ganyan sitwasyon. Yan tinuturo ko sa mga nag-iimbestiga. Titingnan yun, hindi po rin ginawa ng NBI o ng PDEA, yun na yun. Gamitin mo ang pagka-investigador mo. Dan kagaya niyan, NBI, hindi ko sinasabing ko, kagaya namin sa military, ang pinag-uusapan, pagkakasama namin, senior, ang acquisition permit, we protect our own kind. Ayun, alright. When you go investigation, hindi lang to, tatapat lang na itong case in point natin. Pero NBI si Isidoro, ang nag-investigate, NBI din. So, there's a possibility, always a possibility, not a probability, na meron ka niyan, may affiliation yan eh. Alright. So, the bias can be there. Opo. Sabi ko, tapos yung Wong din, sa totoo yung Wong, nung araw pa naman, narinig ko yan. Na nandiyan Golden Bay, masama ang record ng Golden Bay para sa akin. Alright. I-report nung araw yan, Yes. para nagiging habi. Ngayon, kung hindi po kinakausap po itong Wong, susuportahan ko sila. Sabi ko doon sa mga nag-iimbestiga. Sabi ko, di kong pareho involved, birahin nyo pareho. Tama. Sana yun ang posisyon ko. I do not care, basta trust ko. Okay. Sirahin mo yun nasa droga, hindi huwag ka mamili. Alright. Sabit, kundi libre. Pero kung kayong tatanungin na Secretary, would you prefer na mas imbestigahan pa ng malaliman kung talagang sangkot sa ikang narco-politics o itong sangkot sa droga
dyan sa Catanduanes itong si Governor Joseph Cua, kung kayo ang tatanungin as chairman ng Dangerous Drugs Board? Hindi kailangan na magsisingan. Ayusin ang pag-iimbestigan. Iba yung mag-iimbestigan ka ng pag-iimbestigan. Pero baga yung totoo, hindi mo rin ilalabas ba? Di wala. Alright. Ayusin mo pag-iimbestigan. Kung mahal mo naman ang bayan mo, ayusin mo naman. Huwag mo naman palibrehin yung dapat hindi makalibre. Alright. Sa akin, oo. Okay, gets ko na ho, sir. Maraming salamat po, Secretary Dionisio Santiago, Chairman ng Dangerous Drugs Board. Thank you, sir. Thank you, Erwin. Si Secretary Dionisio Santiago, ang Chairman po ng Dangerous Drugs Board. Samantala, oras po natin 18 minutes after 1 o'clock. Huwag po kayong bibitiw. Magbe-break lamang ho ang Erwin Tulfo Live. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Sino po Robin nila? Padilla po, Padilla. kasama si Padilla. Barak Umaga. Sino na yung Ang si mascot ng Panelo, San si Mig Kuwa? Barako 3-in-1 Ideya Coffee. muna. Oo, hindi ko Aking nabigay. gigising sa'yo. Para siguradong gising kayo. Para mag-physical exercise tayo. Walang alam si Panelo Pagpainit dyan, eh. ng katawan. Kuwa na lang. Purong braso. Tapos si Amunin Panelo yung katawan niyo naman dyan. ay- At gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mercury Drugs celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na mapupuntahan. Bawas oras ng biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis ang transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangan transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6146-55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Erwin Tulfo. Live. Oras po natin alauna 20 na po ng hapon, ha? Alright, dito pinag-uusapan natin ngayon kasi aside from sa issue ng pagkakasangkot ang pagkakasabit ng pangalan ni Governor Joseph Cua ng Catanduanes, isabit din ito at kinasuhan siya lately nung isang pamilya po ng mamahayag, ano ba pangalan na siya, Ginoong Ket, na napas lang po and sinasabi po doon sa Catanduanes itong mamahayag na si Ginoong Ke was supposed to expose ang kinalaman ni Governor Cua sa droga, bigla pong napatay ito, pinagbabaril po siya the day before ng kanyang expose. Habang siya po ipapasok sa kanyang tanggapan, pinagbabaril siya ng mga armadong kalalakihan. Kaya ito po ang dahilan at ang kanyang pamilya ay lumapit po sa National Press Club. Oo. Tawagan natin kaya yung National Press Club. At para malaman natin yung buong kwento nito. Dahil nagsampangan ng kaso raw at sinampahan ng murder yung may bahay ni Ginoong Ke, ang Governor Cua at iba pa. Alauna 22 ng hapon. Wala pa si Governor Kuwa na lang. Oo. Nagkay ko pang NPC. O hindi, tawagan din siguro yung PDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency, para malaman natin. Kasi nga marami ho nagtatanong dito at nagtataka kung bakit daw common knowledge, kagaya nga sinasabi ni
Dangerous Drugs Board Chairman, Secretary Dionisio Santiago, na common knowledge doon sa Catanduanes at sa Bicol Region na may kinalaman si Governor Cua sa mga droga dyan. Pero ang nakapagtataka, ala naman ho siya sa mga order of battle. Ala naman ho siya sa tulad ng listahan ng Pangulong Duterte na inilabas. Ayun din ho nakapagtataka doon. Alright, nasa linya na I think si Governor Joseph Cua ng Catanduanes. Magandang hapon po, Governor Cua. Yung hapon din po, Sir Erwin. Opo, salamat po at pinaunlakan niyo po ang aming tawag na ito para makuha din ho namin ang panig at malaman ho natin ang panig ng bawat isa. Gov, diretsahan na po I don't want to take much of your time. Ay sinasabi po kasi, lalo na ito, kausap ko lamang kanina, itong si Secretary Dionisio Santiago ng Dangerous Drugs Board na sinasabi, common knowledge daw po yan. Dahil may mga kumalat na ho na balita, so tayo binibiripaka lang natin at nais nating may lagay sa tama. Kung ito ay mali, para matuldukan na ho itong issue na ito. O kung ito ay tama, sabi ko nga ho kanina, kung tama, may mga akusasyon na ito, dapat makasuhan. Diretsahan na ho, Gov. Bakit sa palagay nyo ho na pumuputok ho ang pangalan ninyo at nababanggit po ang mga pangalan ninyo when it comes to about mga droga po sa inyong lalawigan? Saan po nag-umpisa ito? Kailan nag-umpisa ito, Governor? 2004 election po, Opo. Sir Erwin. Aha. Political issue against Marcellus. Oh. Si Marcellus, siya ang governor. Aha. Ito po ginawang issue sa akin ito na nag-load ako 2004. Aha. Natalo ako 2007. Kaya issue. Panalo naman ako, no? Aha. So, after that, wala namang issue na to. Biglang lumabas yung Sabulab. Na may na-discover yung Sabulab sa Catanduanes. 2000, nanalo po ako 2007, saka 2010. So, I served 2 terms as governor from 2007 to 2013. Natalo po ako ng 2013 election ni Araceli Wong. Nung natalo po ako, sila mo po, na nakabalik po ako lahat sa election 2015. Opo. So, yung siya mo lang po, na-discover ito, na-umpisahan to, pero report ng PNP at may mga witness, 2015 to ginawa yung, kasi bagong building to sa gitna Right. yung stars, na pag-aaliban yun, at President Solis Sarmiento na release daw ng asawa ng NBI na General Madrid, si Doro. Yes. Release daw yun. Parang pinasublis daw sa mga Chinese national. Sila ang kumana sa hotel nito. Pero yung construction po, walang papeles yun. Aha. Tapos nung 2016, tumupo ako, nanalo niya ako. On my third term as governor, ay nahuli namin ito after 5 months. Okay. Yung i-issue ko sa akin, Erwin, na protektar ako dito, dapat hindi namin nahuli. Protektaran ko to. Oo. So, ang point ko po, yung previous term ko, kay every election, in-issue sa akin yan, wala naging sabihin sa Catanduanes. Oo. Nung hindi ako umupo, nasakali ako noong 2013, ako 2016, nagkaroon ng Sabulab. Ano lang, parang mabilis na maintindihan, no? Nung wala ako, nagkaroon ng Sabulab. Okay. Pagbalik ko, nahuli na ako, 5 months. Alright. Tapos sabihin, protector ako dito. Ang point ko naman, ano kaya kung pwede niyang tawagan din namin si Erwin, tanongin niyo, sila kasi may nag-iimbestiga dito nung nahuli ito. Sino po, Governor? Sino po? Ang PNP po, ang Philippine National Police. Drug Enforcement Group. Aha. Oo, paano makuha niyo na yung information kung anong... Sir, alright. So, kasi nangyari po, may kinatuan. Tapos yung huli, may lumabas na ng witness na tauhan ng operation ng Sabulab. Alright. Nakalista siya, pinapatay siya,
ang nangyari, pumunta ng pulis, Mhm. file po ng kaso pulis, hindi po tayo, hindi po yung government. Mm. Hindi po ako nag-iisip ng pangalan ko rito. Mm. It's the police ang pinuntahan ng witness, kaya nagkaroon ng amended complaint ang PNP dito. Kaya siguro dapat matulong ng police dito dahil sila na nakakaalam nito, no? As far as I know, wala ako, hindi ako kasama sa police ni Sino yung journalist? Okay. sa record, wala akong Okay. involvement, hindi ako na order of battle. Kaya Alright. talagang very clear po sa Erwin na ini-involve ako dito dahil sa politika. Okay. Dahil sa totoo lang, may mga gustong lumaban sa akin na hanggang ngayon, pinukumpisan ako ngayon na sirayan yung pangalan ko. Alright. Sir, isa pa po, other than ito pong mga droga na ito, kayo po ay, ito dito sa pagkamatay po ng mamayag na si Ginoong Ke, kayo rin ho ay nabanggit ho na nasampahan ho kayo ng kaso. Paano naman ho ito? Dahil sinasabi ng pamilya and they're insisting na may kinalaman kayo dito because of the fact na dapat i-expose daw kayo ni Ginoong Ke the following day, pero namatay nga po siya. Unfortunately, he was killed. Ano po masasabi niyo rito, sir? Maganda po yung ito ko rin. Pagkakita ko ng kanina. Kasi, according to the new witness, itong sinabi Ke, involved siya sa bulag na to. He is receiving 1.5 million per week po per week. Bali 6 million per annum, ay per month. Per month po. Ngayon, nung nanalo si Bigong, mayroon pong affidavit yung witness ito. Ito may hawak ulit, ano? According to the witness, yung bagong witness po, na nakaligtas din, na papatayin din siya, buwaba yung parang bigay share nila rin from 1.5 million per week to 500,000 na lang dahil po, pumitin na lang, nalo si President Vico, marami nang binibigyan, yung share ni Larry, hanggang na point na ako ng sinabi, gusto isumbong sa pulis at isumbong sa sarili. Bilang kwento ng witness na certain pabor. Yung po ang, siguro po, Sir Erwin, matawagan niyo ang PNP Region 5. Hawak sila ng witness o hiningay ng photo na sinabi kung bagong witness para medyo makira natin yung issue sa Dr. Larry. Kaya na, siya rin po ang ilipotong pumatay na tinanggihan niya. According to him, yun po ang lumalabas na bagong kwento tungkol sa bagay na yan. Pilarity po, tao na nawong yan Alright. Yung 2013, wala akong kalasan. Sila kinailan ako ng kaso for parang time. So, matagal na po itong alitan ninyo ni Ginoong Ke. Opo, ito yun Sinabi ko po sa umaga ni nung lumaban sa akin 2013 election. Supposed to be that time, wala akong possible na kalaban. Okay. Sinabi ko, yung mga Sir Erwin is kinasuhan ako na registration at sa minutes na ako Chinese. Kaya hindi ako qualified ako as governor. Ito naman si Sir Luong na kung nangyari na mag-file lang siyang namutira dahil na-disqualified. Alright. And then, natalo pa. So, kung talagang ayaw dunyay na pumatay ng tao, trabaho ko yan, kasi pinatay ko na sila rin kasi dahilan ako para pagkain siya. Alright. Ito doon po sa 50, nanalo ako. Okay. Hindi naman ako sinisiraan. Alright, Gob, abay... Tintangan pa ako. Yun ang ito ko na rin. Sige po, abay, for now sir, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo rin po sa amin. Magandang hapon po, Governor Joseph Cua, sir. Alright mga kapatid, oras po natin 1:31 in the afternoon. Sandali lamang po, magbe-break lamang po kami. Radyo Pilipinas, Express Balita. Pakakahanda ng bawat isang magandang bonding time ng pamilya. Mga magulang tuwanan ng inyong mga anak na maghanda ng mga simpleng bawang tulad ng sandwiches, vegetable sticks, at ulam and rice combos. Talunin ng maulan na araw magsagawa ng rainy days party games sa bahay kasama ang mga pinsan at kaklase ng mga anak. Taon-taon ang pagsasagawa ng flight of drones sa Manila. Magical na panoorin ang remote control drones na lumilipad sa kalangitan. Misibis Bay Resort sa Albay binuksan na ang Pacific View Wing. Kaharap siyempre ng kamanghamanghang Pacific Ocean. May mga kwarto pa ito, kaharap pareho ang beach at Pacific Ocean. Nais mo makakita ng dinosaur, pumasyal ka lang sa Nagbintana Arc sa Mariveles, Bataan. Ito ay isang malaking arko ng bato
nahugis dinosaur na hinubog ng mga elemento ng hangin, araw at tubig. Yan ang mga express balita sa oras na ito. Ang inyong tagpagbalita, Janet Bayan para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Express Balita. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga. Ang hirap umakyat sa pa natin. 3-in-1 Coffee. Views. Kapeng gigising sa'yo. Siguro mas maganda nga siguro talaga mag-umpisa tayo sa news para nakaka-take off. Kasi maka-take off eh. Mag-physical Kung exercise. talagang mahina lang yung signal, Pagpainit ng katawan. bumibitaw Puro sila. braso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Live. Oras po natin, 1:34 in the afternoon. Mga tol, mga best. Noong isang araw po or kahapon, nagsalita po si Senadora Grace po at nagtatanong po siya kasi tila hindi nga po nabanggit yata ni Pangulong Duterte at hiningi sa kanila yung hinihingi niyang emergency powers para ma-resolve ang traffic. Ito po ay handa namang ibigay daw ng Senado sa kanya, lalo na po ni Senadora Grace po, ang chairperson po ng Committee on Public Services. Nagtataka lang po, Senadora, bakit nila hindi na banggit na Pangulo hiningi sa kanila na ibigay ng emergency powers na sana po ay para ma-resolve itong matinding problema natin sa traffic. Nasa linya po si Senadora Grace po, ang committee chair ng Public Services. Magandang hapon po, Senator po, ma'am. Hi, magandang hapon. Firstly, congratulations sa bago mong show. Yes, ma'am. Ito po yung bago nating tahanan, Senator, ma'am. Oo nga, so pagkakataon po, unang-unang pagkakataon na may interview mo dito. So congratulations. Thank you, ma'am. Ma'am, diretso na po tayo. Kayo po yung nagtanong kahapon at nagtataka, tila hindi rin nabanggit ng Pangulo. At ako nga ho, mukhang nakalimutan natin lahat. Kasi nung early this year, he was really the government, this administration, wanted sana na mabigyan si Pangulong Duterte ng emergency powers para ma-resolve ang traffic. And then, tama ho kayo, nitong State of the Nation, wala ho siyang nabanggit doon. So you were wondering. Ano nga ho pa ang balita nga pala doon, Senator po, ma'am? Alam niyo, early nung umpisa, ganado lahat sa Senado. Opo. Tinatanong ako, okay, ano naman nangyari natin? Yalanet, no? So tuloy-tuloy naman yung hearing. Tapos ng bandang gitna, medyo nawala rin yung interest sapagkat mismo ang Pangulo hindi na masyadong binabanggit, ano? Naging iba na yung prioridad din ng Senado. So, ngayon, yung mga iba, syempre, nagkapalista, gusto magtanong, interpretation, pero hindi naman matapos-tapos yung interpretation sa yung schedule namin. Kaya, tuloy natasigalan. Nabanggit ng Pangulo, mismo sa kanyang zona, problema niya, di ba, yung PRO. Siguro bukas, ay ito, balik na rin sa news para maka-take off siya. At least pag nag-1,000 tayo pag may news tayo. Tapos, meron po posisyon sa korte, matatagalan ng pag-umpisa ng proyekto. Isa yan sa tatanggalin. Pangalawa, sinabi na naman ng Pangulo na para pang inuudyok niya rin yung Senado na, kayo kasi, yung budget, no? Para dun sa funding ng infrastruktura. Hindi naman pera lamang ang importante sa mga ganito. Kailangan din yung mga palasilidad ay maisaayos natin. At isa pa, kung naaprubahan ng emergency powers, yung problema halimbawa sa mga informal settlers. Right. So, hindi mo naman sila basta-basta paanisin. Erwin, na wala namang lugar na titirahan. Correct. So yung emergency powers, maglalaan ng pondo para sa ating mga kababayan na mahirap na kailangan na yung malilimatan. At isa pa, pag sila naman ay lumapit at questionin ito sa korte, yung korte ay hindi pa panig dyan
dahil nagpapatigan ng kote, kung ano makakapagpit sa mas nakararami kung kailangan ng kalsada sa lugar na yun. Kaya nga, yun yung aking medyo isaya. Tapos, alam mo naman, pumunta ka sa isang city, halimbawa, iba ang traffic rules ng Quezon City, iba rin sa Makati, iba rin sa Maynila, sa Pasay. Correct. Kailangan harmonize ang ating traffic rules. Kapag sinabi, ito ay identified as a national road, bawal dito ang traffic, hindi pwedeng umalma ang local government. So, yung mga bagay na yun, gusto ko siyang matulungan. Pwedeng sa Puberito man sa lahat naman tayo ay biktima ng traffic. Ma'am, makasingit lamang, Senator, may importante lang po itong tanong ko. 26 wedding anniversary niyo ba, ma'am, ngayon? Or is it 27 with Sir Neil Yamansares? Happy wedding anniversary, ma'am. Napalaman. Na-type lang dito, ma'am. Tanungin na kung 26 o 27. Importante ho ito. Mahalagang bagay. Anyway, ma'am, congratulations at happy wedding anniversary. Sorry, ma'am, ha? I just really have to ask you this. Yes, of course. And Go ahead, ma'am. Go ahead. I'm sorry. Go ahead, ma'am. Go ahead. no, maraming salamat. Asawa ko talaga napapagtsagaan niya yung karera na pinasukan ko. Hindi ko madali para sa kanya. Naku, alam niyo, ma'am, parang kanina lang narinig ko yan dito sa amin, yung mag-asawa nandito at sinasabi, sabi ni Mrs. napapagtsagaan niya raw yung mister niya na broadcaster din. Pero sa inyo, baligtad, napagtsatsagaan kayo ni Sir Neil, ano po? Kaya, alam mo naman, iba-iba pang public life. I'm sure yung asawa mo rin. No? Exactly. Now, go ahead, ma'am. With this, I'm sorry, ma'am. But yung, so, ano na ho ang plano ngayon dito? But is the Senate really willing and ready to give it to the President kung sakasakali na hingin niya? Alam mo, sa tingin ko naman, na pinapakita ko na yung aking mga kasama doon na unahin, pero nakita mo, yung agenda mismo ni SP Coco, ang gusto niyang unahin ay I think yung debate Meron pa pagbalik, commuter pa tsaka panel. kaya sa mga uunahin din. 45 break. Yung tax May dalawang commercial. proposal, yung mga priority. Right. Yan. Hello? Yes, ma'am. Siyempre, pag yun kasaktan at hindi naman priority ang emergency power, depende talaga yan kung maisisingit pa. Pero Ayun. sana, bago natin talakayin ang struktura ng gobyerno, katulad ng federalismo, Right. ayusin muna natin ang mga problema na nakaamba na dyan, di ba? Kasi ng traffic. Right. Tignan na lang natin, talagang tsaka mo, pagdating dito sa tax measure, no? Lahat naman tayo sa gobyerno, Yes. nakikita natin yung pangangailangan din para sa programa. Pero ako hindi ako masyadong kumbinsido pa sapagkat ang dami nating pera hindi na dito. Lalagpas ng 1 billion pagdating dito sa 2017. Okay. Tapos, ang i-raise lang naman nila dun sa first year in tranche ng taxes para makukover na nitong windfall natin o savings. So, Opo. bakit pa kailangan bawat manghihirap, madadagdag ng 10 piso kada araw ang dagat nila dahil sa dagdag ng mga consumer taxes. 10 pesos a day, equates to about 300 pesos a month. Malaki yun. Kaya Yes. pamilyang mahirap. Tapos, meron ng mga conditional tax transfer program. Pero, hindi mo naman maisasama lahat ng mahirap yan. Kaya, Correct. yun yung medyo dito lang po. All right. Senator Grace Po, Chairperson ng Committee on Public Services sa Senado. Maraming salamat, ma'am. Magandang hapon. Congratulations. Happy anniversary po sa inyo. Okay, thanks and good talking to you again. Thank you, ma'am. Cambio po tayo sa kabilang linya ng aming telepono sa Senador J.B. Ejercito. Miyembro po siya ng Committee on Public Services. Magandang hapon po, Sen. Yes, Erwin, magandang hapon sa iyo at happy anniversary na rin sa aking pinakapatid kay Senator Grace po sa aking kaklase na si Neil, no? Ang happy anniversary siya. Oo nga ho, hindi ko alam. Akala ko 27, 26 pa lang pala anniversary nila. Anyway, Sen, matanong ho sa kayo, bago kami mag-break, ito pong emergency powers, parang, do you think kailangan pa ba ng Pangulo? Kasi parang hindi niya nabanggit, sir. Mukhang iba yung focus niya or talagang medyo naubos na ang oras sa Pangulo dahil may mga ibang problema kaya hindi niya nasabi dahil yung
problema is tungkol sa mga mountain na ito, terrorist, NPA, etc., mining, kaya hindi niya na napansin. Yes, palagay ko, Erwin, ay malaking may tutulong yan kung ipapasa natin yung emergency powers dahil alam naman natin na isa sa pakay at commitment ng Pangulong Duterte. Pagbalik na lang, pagbalik. Infrastructure development at lalo na yung railway system, no, na makailan pinag-uusapan. At alam mo naman, Erwin, na nagiging problema. Minutes to go before 2 p.m. Magbabalik pa po ang programang ito. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, Siguro, sir, balik tayo sa buwan. Ayaw more than mag-take off 1,000 itong stores nationwide for easy and viewership ko. convenient Kailangan access mag-news to talaga tayo medicines para and other nakaka-take healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations kahapon pa to serve the tinignan ko. needs of everyone Yung anytime, natin day and sa night. 90,000 Guaranteed na kaya freshness and makita sa high-quality daan. medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na Mababa talaga kasi wala tayong binabanatan. Tipid sa pasahe. May binanatan tayo ng mga gusto ng mga tao. Binabanatan yung kalaban ng Duterte. Lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa'yo. Tumawag sa 905-446 hanggang 55. Hindi tayo umaabot sir ng 1,000 live views. Ha? Hindi umaabot sir ng 1,000 live views. Hindi, ngayon, hindi. Kahapon umabot naman. Alright, diretso po tayo. Aha. Diretso po tayo mga kapatid. It's 15 minutes to go before 2 p.m. Eto tinatawagan ho natin si Secretary Salvador Sal Panelo. Ayan, nasa linya na ng ating telepono. Magandang hapon po, Secretary Panelo, sir. Good afternoon, Erwin. Nagtatanong po si Senadora Grace po kung interesado po ba ang Pangulo doon sa emergency powers na hinihingi po niya early this year, and then suddenly nung State of the Nation mukhang hindi po niya nabanggit. Is it still the priority of this administration to ask for emergency powers, or nakikita ng administrasyon na hindi na kailangan, they can do it, resolve the problem with traffic without the emergency powers? What is it, Sec? Wala namang nababago. Wala namang nababago eh. Opo. Sa hinihing extension. Aha. Hindi announcement whether walang sinabi, basta yung pa rin. Yung emergency powers na hinihingi po ng Malacanang sa Senado. Kasi sabi ni Senadora po, willing naman daw sila, pwede lang ibigay ho yun kung talagang gusto ng Pangulo. Pero it seems like nagtaka lang po sila na bakit hindi nabanggit ang Pangulo to remind them na I still need that emergency powers. Hindi ba na-aprobahan na nila na extended yung martial law until December 31st? Ano ba yung tinutukoy ni Senadora? Yung para sa traffic po, opo. Yung emergency powers para about sa traffic, remember? Wala akong wala nababang si Presidente. Kaya nga po, di mo ba early this year, they were, Malacanang is asking, including Secretary Tugade, to give the President emergency powers to resolve the traffic issue. Siguro, pero ako hindi ako. Palagay ko, kailangan pa niya dahil natin tayo Tugade niya, hindi problema niya. Okay. Walang pinapanggit na plan. Ayun, alright. So, wala ho kayong idea, sir, kung Erwin, matagal na nilang alam yun eh. So, I don't think na kailangan pang ulit-ulitin yun.
Ayun, yung sa emergency powers, ano po? We can always do nothing about it. Alright. Okay. Alright, maraming salamat po, Secretary Sal Panelo. Good afternoon po, Sec. Thank you. Thank you, Harry. Thank you. Alright, si Secretary, mukhang nakakalimutan din ni Secretary na naghihingi ang Malacanang ng emergency powers po. Para sa Pangulo, hindi po yung martial law. Akala ni Secretary Panelo it's all about martial law. Hindi po yung sinasabi natin, kasi iba pa ho yun daw eh. Emergency powers lang para makakilos po ang gobyerno, ma-bypass na yung mga bidding niyan, mapadali mga proseso, etc. Kasi nga po, kung walang emergency powers, ang dami pong dadaanan ng mga red tape, bureaucracy, para maayos ito mga traffic natin, yung mga pagbili ng mga gamit, pagdagdag ng mga transport system, kailangan mo dumaan sa mga bidding, sa mga proseso. Wherein, kung may emergency powers po ang Pangulo, mababypass po ito. Nasa linya ng telepono si Ma'am Elvira Medina, ang Pangulo ng National Council for Commuters Protection. Magandang umaga po, Ma'am Elvira. Ay, magandang hapon po, Ma'am Elvira Medina. Magandang hapon po naman sa Tulfo. Yes. Ay, live po tayo dito sa naguluhan tuloy si Ma'am. Radyo Pilipinas po. Si Rapi po doon sa kabila, pero mamaya pa ho yun, alas 2. Anyway, Ma'am, matanong ko lamang kasi po si Pangulong Duterte, hindi niya nabanggit yung emergency powers na hinihingi niya po sa Senado para ma-resolve yung traffic. Ano hong basa niyo rito? Kailangan pa bang ng Pangulo na para... kasi, bagay, hindi pa naman nare-resolve ang traffic ho natin. Ma-traffic pa rin ho talaga. Pero ano hong basa niyo rito? Kailangan pa ba ng Pangulo ng emergency powers? Alam po ninyo, noong January 18 to 19, ay nagkaroon po kami emergency traffic summit. Alright. Doon po pinakita ng JICA yung ating National Transport Plan. Okay. Kung hindi po ito matutupad ng maayos at efficiently, magiging kulhelat na naman tayo. Kaya kami po ay sumasang-ayon na bigyan na ang Pangulo ng emergency power. Ang dami po nating project na nabibindin. Kung nag-TTRO, kung minsan naman po ay yung mga natalo lang for some reason sa bidding, they feel entitled. Kung minsan gumaganti na lang yata itong mga ito, no? Hindi nila naiisip yung national program na kailangan ng ating bansa na umunlad, umusad. Ano po yung sinasabi natin na bigyan natin ng pagkakataon, let's put all our confidence to the President. Ayun. Pero, so kayo, mas gusto niyo na mabigyan nga ng emergency powers ang Pangulo para mas madaling ma-resolve itong problema natin sa traffic. Alam po ninyo, noong January, 159 leaders po ng mga organisasyon sa transport at commuters ang nag-attend ng aming emergency traffic summit. Lahat po sila nag-i-endorse na bigyan na ang ating Pangulo nitong emergency powers na ito. At lalo po, bawat araw po na hindi natin binibigyan yan ang ating Pangulo, ilan pong araw din ang itinitigil at hindi tayo umuusad. Napaka-importante po yan kung talagang lahat po Pwede ba tayo magpuan pag-asa? Tanong mo nga. ng ibang tao, sila din daw ay para sa wala tayong pagtulong report ng na bayan. pag-asa. Sila Ano po na ay sitwasyon? namamalas sa bayan. Kita ninyo. Bayan, ipakita Tama. ninyo. Kayo. Anyway, Ma'am Elvira Medina, Pangulo ng National Council for Commuters Protection. Ma'am, maraming salamat ganitong oras po tatawagan namin. Hapon na po tayo, Ma'am Elvira. Okay, salamat po. Thank you po. Ayan po si Ma'am Elvira, ang Pangulo po ng National Council for Commuters Protection. Tinatawagan ho natin itong pag-asa para alamin ho natin ang latest kung saan na nakaposisyon itong si Paring Goryo, yung bagyong Goryo, dahil bagamat hindi naman po ito ganito kalakasan, and unfortunately dahil nga po sa habagat, kaya nagdadala po ito, nagdudulot ng maraming pag-ulan, and thereby causing pagbaha po sa ilang parts ng Metro Manila.
Ito po ang dahilan kung bakit nasuspindi po mga klase, maging ang mga pasok po sa pamahalaan sa national government, dito sa National Capital Region, kansilado na po yung mga pasok, pinauwi na po yung mga empleyado kanina pong alauna. Kaya kung makuha natin ang pag-asa para sa latest sana na update. Pero kung hindi, wait. Siguro Anyway, 1:53 in the afternoon. Susunod po yung ating mga balita pa rin. Yung ating express balita. 1:53 ng hapon. Oy, nako mga tol, mga best, nga pala. Paalala lamang ho, everyday po, Monday to Friday, alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon, ang Kilos Pronto po, together with Ben Tulfo and Alex Santos, dito po sa PTB4. Mapapanood ninyo public service po na walang atrasan, serbisyo publiko na walang atrasan po. Hatid po namin nila Tol Ben at Alex Santos. At ang inyong lingkod po, syempre, every 5 o'clock hanggang 6 o'clock po ng hapon, Monday to Friday po yan, sa PTB4. Oras po natin, 1:54 in the afternoon. Oy, yung mga talagang kailangan umalis at maglakad, may pupuntahan. Ingat po sa mga baha. Ingat po sa mga, alam niyo naman pag ganito, pagdala ng mga barangga sa ulan. Kami ay pansamantala magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo, bidding you farewell. Thank you Lord for all the blessings. Kami nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan.